Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ngayon, muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay magbibigay muli ng lakas sa atin, kalakasan, pag-unawa at katatagan sapagkat ito'y pangako ng ating Panginoon. Kaya hiningin natin muli sa oras na to sa ating Panginoon ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay. Pagkatapos natin basahin tayo ng manalangin. Ganito ang sinabi sa Galatia, Kabanata 5, talatang 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Aming Panginoon, salamat po muli sa iyong salita. Salamat sa kabutihan ng iyong salita. Sapagat alam po namin, muli mo kaming palalakasin, muli mo kaming babaguin, at muli mong ipapaunawa, Panginoon, ang dahilan at kaparaanan ng kaligtasan iyong binigay. Salamat, Panginoon, sa aming kaligtasan, sapagat dahil dito, may kakayahan kaming maging isang taong katulad mo, Panginoon. Isang ganap, isang perpekto, at isang patagumpay at pinagpala. Salamat po sa iyo po namin hinihingi na sa lahat ng narito mula sa iyong lingkod na magpapayag, gabayan mo po kami, Panginoon. Gabayan mo po. Maging sa lahat na magiginig, ang Banal Espiritu ang siyang magbigay ng pandinig, palinaw, pangunawa at pananampalataya na siyang tatanggap sa lahat ng iyong salita magsasagawa. Sa pangalan ni Jesus na aming panalangin. Amen. Dito sa ating pag-aaralan sa umagang ito, makita natin sa Galatia Kabanata 5, talatang 22 at 23, ito'y isang iglesia na inausap ng Panginoong Yesus. Maalala natin yung isang mensahe ko na patungkol dun sa kinausap niya ang taga-Galatia kasi sila'y nakakilala sa Panginoon. Ang kaibahan ng Galatia, mas nauna sa kanila ang pangangaral ng gospel kesa pangangaral ng kautusan. Sa Israel, nauna ang pangangaral ng kautusan at yung gospel ang sumunod. Kaya marami sa Israelita hindi niniwala. Kasi ang alam nila, ang eternal revelation ng Diyos ay yung law. Pero pinakita sa chapter 3 na mas nauna yung tipanan, mas nauna yung pangako ng Diyos kesa dun sa kautusan na siyang nagdadala ng reward sa lahat ng susunod. Dito naman, makita natin ay yung kapangyarihang bigay ng Diyos paano maging ganap ang pagsunod ng tao. Kasi nakita natin doon, ang issue nila sa chapter 3, yung pagbalik sa flesh. Sa tinawagan ni Pablo na mga mangmang o kanino kayo nagpaloko. Nagsimula kayo sa espiritu at magtatapos kayo sa laman. Yun yung naging problema. Kaya makita natin doon sa kwento, pagdating sa kaligtasan, hindi yung ating kakayahan o yung laman o yung flesh o yung karnal na nasa ating mga katawan na siyang minana ng ating katawan mula sa pagsilang dahil dun sa sinful nature na pumapasok sa atin, hindi yun ang magtatrabaho, kundi yung spirito na siyang pumasok at siyang nagbuhay sa ating spirito na siyang connection natin sa Diyos. Yun ang gumagalaw para maging tama at perfecto ang buhay natin. At yun yung pag-aaralan natin sa verse 19 hanggang 21, pinaliwanag dito yung galaw, yung gawa ng laman. Samantalang sa 22 at 23, yung galaw ng Espiritu. Kaya may dalawang naglalaban sa atin, sa ating katawan. At yung dalawang yun ay makapangyarihan. Alam nyo, pag ibubud natin ang Bible, para lang itong nakabuod sa creation, yung paglikha ng lahat ng bagay, at yung fall, kung kailan nagsimula yung kasalanan, yung pagbagsak ni Adan at Eva, at kung paanong naging makasalanan ng tao mula sa chapter 3 hanggang chapter 5. At pagkatapos nun, yung consequence, yung lahat ng kasalanan, yun na yung panahon ni Noah
sa chapter 6 hanggang chapter 9. At pagdating sa chapter 10, ito na yung man's government. Ito na yung power of the flesh. Dito na nagsimula na magpunyagi o magpursigi ang tao paano makuha ang kaligtasan. Kaya yung Torre ni Babel, yun ay isang pagtatayo ng unang gobyerno, pagtatayo at pagdideklara ng self-appointing king na si Nimrod, na pinapakilala niya siya ang hari. Bakit? Sa gitna ng karamihan, siya yung pinakamalakas, siya yung pinakamagaling. Na siyang baliktad na baliktad sa konsepto ng kaligtasan. Pag binasa natin sa Corinthians, sinabi, ang pinili ng Diyos ay yung mangmang, pinili ng Diyos yung mahina. Kaya hindi matanggap ng Israel o ng Grego ang kaligtasan na pinahayag ni Jesus. Bakit? Kasi sa kanila ang kaligtasan dapat sa lakas, dapat sa kakayahan. Pero makita natin, binanggit doon ni Pablo na hindi aabot ang karunungan ng tao, pinakakarunungan ng tao doon sa kahinaan ng Diyos. Hindi aabot. At si Jesus, ang paraan ng Diyos ng kaligtasan na si Jesus, ay ang tinatawag na wisdom of God. Kaya malaki yung kaibahan. Ang nagiging problema lang sa panahon natin ngayon, pumapasok yung sistema ng flesh na siyang nangongontrol, na siyang gumikilos, nakikilam doon sa programa ng Diyos. Kaya nangyayari, maraming spiritual na bagay na parang nagiging trabaho ng flesh kaya nawawala ng kabuluhan. At maraming bagay na kahit nasa espiritu ka, may palihim na nagtatrabaho yung flesh. Kaya meron yung kakulangan sa katapatan. Kaya makita natin, pagdating sa pagiging pagiging Kristiyano, ang tama ay yung pagpapakontrol. Kaya ang ating mensahe, pinamagatan nating magpakontrol, hindi mangontrol. Ibig sabihin, mas maganda yung magsuko upang makontrol ka ng Diyos at huwag yung lumaban para mangontrol. Sa lahat ng aspeto, pasok ito. Mula sa kaligtasan, mula sa paglilingkod, mula sa pag-impluensya ng tao. Sa kaligtasan, hindi ikaw magkokontrol. Ang Diyos ang mangontrol at si Diyos ang namili, ang Diyos nagpahayag, ang Diyos ang Banal Espiritu ang siyang humipo sa puso mo kaya tinanggap mo ang Panginoon. Pagdating sa paglingkod, ang Diyos ang nagdadala, ang Diyos ang namimili upang ikay maglingkod. Hindi ikaw ang namimili paano mong paglilingkuran ng Diyos. Pagdating sa paghahayag ng tao, sa pagmiministeryo sa tao, ang Diyos ang nagbabago sa kanila. Ikaw lang ang mensahero. Tayo lang nagpapahayag, tayo lang nagpapakita, tayo lang yung ilaw, pero hindi tayo yung pinagmumulan ng ilaw. Nailuwanagan lang tayo kasi nasa atin yung ilaw na siyang Panginoong Yesus. Kaya siyang nagbabago at hindi tayo. Hindi tayo nangongontrol. Sa tuwing pipilitin nating mangontrol para baguhin yung tao, lalong hindi ito magbabago. Bakit? Wala tayong kakayahang magbago. Wala tayong kakayahang magpabago sa tao. Ang Diyos lang ang nagbago sa atin. Ang Diyos lang ang gagamit sa iyo para yung tao ay magbago dahil sa Kanya. Kaya dito, makita natin si Kristo, yung pagdating ni Kristo, siya yung fulfillment ng covenant. Kasi pag tinuloy natin yung konsepto nung process, yung process ng salvation mula sa pagkakasala, nagkaroon ng kaparusahan, pagkatapos nagkaroon ng first government. Ang first government nun ay yung kay Nimrod, yung pagtatayo ni Nimrod. Pero pagkatapos ni Nimrod, nung pinag-iba-iba ng tao yung kanyang lengguwahe, sinira ng Diyos yung unang gobyerno na siyang nag-aaklas laban sa Diyos. Tinayo naman ni ng Diyos yung covenant. Kaya pagdating sa Genesis chapter 12, pumasok na yung tipanan. Namili ang Diyos ng kanyang mamahalin, ng kanyang magiging sariling kanya. Kaya pag may nagpapakasal, ang lagi ko tinatanong, anong mas tama? Natagpuan mo
yung mamahalin mo, kaya ka magpapakasal, o natagpuan mo yung magmamahal sa'yo? Madalas yun yung tinatanong ko. At ang tamang sagot doon, bagamat may pagkakahawig, ang tamang sagot doon ay natagpuan mo yung mamahalin mo. At yun ay tinatawag nating covenant. Kaya ka makikipag-covenant kasi natagpuan mo na yung taong pagtutunan mo ng lahat ng panahon mo. Itatangi mo. At yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Natagpuan niya si Abraham na gagawin niyang pinakakanya, pinakatangi niya, at gagawin niyang espesyal sa lahat ng mga tao at pagpapalain niya. Pinangako niya lahat. Kaya dun sa tipanan, pagkita natin, balik tayo sa buhay mag-asawa, ang tao hindi gumagraduate dun sa emotional love. Yung yung emotional love, tinitrigger yan ng mga good works, ng mga pakilig or physical appearance, kagandahan, kabutihan, kabaitan. Once nakita mong maganda, nakita mo na yung lahat ng criteria mo, standard mo nasa kanya, sigurado ma-attract ka sa kanya at ma-inlove ka sa kanya balang araw. Pero yung pagka-inlove mo, hindi dahil sa sayo, kundi dahil meron kang nakita sa kanya. Kaya yung pag-inlove mo dahil sa kanya. Emotional love yun. Tinitrigger lang yung heart mo kasi meron siyang kakayahan na mag-trigger nito. Maaaring yung ganda niya o yung bait niya. Pero kaya nga ang nagiging problema, pag nagpakasal na, nawawala na yung lahat ng romance, nadi-discourage yung tao, kaya't nag-iwalay. Kaya nga, ang kasal, hindi siya emotional love, kundi siya ay covenantal love. At yun yung dahilan. Kaya binabanggit ko yung covenantal love kasi nung pinili ng Diyos si Abraham, doon tayo nakakabit. Yung message ko nung nakaraan, doon tayo na idugtong. No? At dahil sa yung apo, sa yung from your seed, hindi seeds, no? From your seed, pagpapalain ng maraming bansa. At salamat sapagkat nakilala natin ang Diyos dahil doon. Kaya tayo ay nakapokus sa tipanan kasi doon tayo pinili, doon tayo tinalaga, at yun, doon tayo naiugpong. Tayo yung mga tupa na wala sa pastulan na hanapin ng Panginoon upang dalhin din doon sa kanyang pastulan. Kaya tayo yun. Kaya magkita natin, pagkatapos ng tipanan, dumating yung law sa Israel para ipakilala kung sino ang Diyos, ano yung standard ng Diyos, ipakilala kung anong kasalanan, ipakilala ang kaparusahan ng kasalanan, ipakilala ang kahinaan ng kasalanan, at higit sa lahat, ipakilala si Kristo ang katuparan at kasagutan para sa lahat ng kasalanan. Na siyang sinusunod ng batas. Kaya ang conclusion natin doon, si Kristo ang katuparan ng tipanan. No? Kaya lang binigay yung kautusan para makapasok, para maintindihan yung kahinaan at kakulangan at standard o kagustuhan ng Diyos. At nung makintindihan mo, walang makakasagot nun. Walang taong makakagawa nun. Walang kabutihan ng taong makakagawa nun. Hindi kaya yun ng flesh. Ang makakagawa lang nun kapag si Kristo na ay sinilang, buhay, nabayaran ng ating kasalanan, namuhay na matuwid, naabot niya yung pamantayan na gusto ng Diyos, at binayaran ng ating kasalanan, at tinanggap natin at pumasok sa puso natin, dun pa lang nangyari yung tipanan. Kaya si Kristo ang kabuuan ng tipanan ng bawat isa sa atin. Kaya si Kristo, makita natin, kung titingnan natin, hindi siya dumating sa Old Testament, ay sa New Testament lang. From Old Testament, naroon na siya. Makita natin sa Old Testament ay merong tatlong mahalagang salita sa theology na ginagamit. Una, yung tinatawag na Christology. Christology. Yung parang Christopanis pala. Christopanis. Ang ibig sabihin parang Theopanis. Pero sa Bible, maraming Christopanis. Na ibig sabihin, sa Old Testament pa lang, nakita na natin si Kristo. Para siya kagaya nung sinasabi nila si Melchizedek ay Christopanis. Si yung nakasalubong ni Gideon na host of the army, si Kristo yun.
Sabi nila yung si Sadrach, Mesach at Abednego nung itinapon sa mainit na apoy at nakita nila yung pang-apat, maraming naniniwala ng Bible scholar, si Kristo yun. At marami pang iba. Pangalawa, meron yung tinatawag na typology. Ibig sabihin yung typology, ipinakita na si Kristo dun sa pangyayari, bagamat hindi siya, pero the same, parehas na parehas. Yung senaryo, yung sitwasyon. Halimbawa, si yung cloth na idinamit kay Adan at Eva, una gumawa sila sa dahon, pagkatapos gumawa sila sa damit, ginawa sila ng Diyos ng damit mula sa hayop. Yun ay makita natin typology. Si Kristo yun na dugo ang pinantakip sa kahiyan ng tao. Si Kristo rin ay parang si Abel na siyang pinatay ng kanyang kapatid. Pinatay si Jesus ng mga Hudyo. Si Kristo rin ang Isaac na inandog, kaisa-isang anak na inandog. Si Kristo rin yung ram na pagkatapos pinigil ng Diyos si Isaac, merong substitution. Ang tawag doon ay type of Christ. At yung pangatlo, makita natin yung prophecy. Maraming binanggit sa Genesis 3:15, from the seed of the woman, ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. Maraming binanggit si Abraham, from your seed, kay David, kay Moses, isang kagaya mo magiging pastol ng aking bayan. Kay David, na magmumula sa iyo ang magiging hari magpakailanman. Kaya pakita natin si Jesus ay binanggit na sa Old Testament, ipinangako na siya ang magtutupad ng lahat ng plano ng Diyos sa taong bumagsak. Kaya tinawag si Adam, the first Adam, si Jesus na second Adam. Nakang kabuuan ng Bible, yung first Adam, ang nilikha ng Diyos na perfecto, walang kakulangan, pero mas pinili ang sumunod sa laman. Kaya nawala ang lahat ng biyaya at pagpapala sa kanya. Nalinlang siya ng dyablo, nagkaroon ng shame, nagkaroon ng condemnation, at nangyari lahat, yung nangyari sa kanya, nangyari sa atin. Pero ipinanganak ang pangalawang Adam, siyang si Kristo, na mula sa wala, mula sa mahirap, pero dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ay pinagpala ng Diyos, iniakyat sa langit at nag-upo sa kanang trono ng Diyos, na kung saan tayo na manampalataya sa Kanya ay itataas din ng Panginoon kasama niya. Kaya yun yung kabuuan ng kwento. Kaya malinaw, kung alisin mo si Kristo, wala silbi ang kaligtasan. Kaya napakaraming magbabanggit na Bible na si Kristo lang ang tanging kaligtasan. Okay, kaya tuloy natin kung paano naging pag-control ng Diyos ang kaligtasan at yung hindi pag-control ng laman ang kaligtasan. Kasi kung kaya ng laman magligtas, kung kaya ng laman gawin yung pamantayan ng Diyos, kahit hindi namatay si Jesus, pwede pala tayo maligtas. Pero walang naligtas kahit na napakabait ng mga tao noon, walang sino man ang naligtas. Kasi walang kakayahan ang laman na magpakontrol. Maliban lang merong hari at merong Panginoong Yesus na siyang darating. Kung tutusin, tatlo yung office ng Panginoong Yesus. Tinawag siyang prophet, priest, and king. Bakit prophet? Kasi siya yung nag-reveal ng will of God, yung kapahayagan ng Diyos. Siya yung nagpahayag kung ano yung plano ng Diyos. Bakit priest? Siya yung nag-provide ng access para sa Diyos. Siya yung, dahil sa Kanya, nakapasok tayo sa Kanya. Siya ang daan ng katotohanan ng buhay, di ba? Pagkatapos, siya yung king, na kapag tinanggap mo na siya, magro-rule siya sa iyo, maghahari, magiging pinakagitna at pinakamakapangyarihan sa buhay mo. Kaya control ang ating tinatalakay. Hindi yung ating kakayahan, kundi yung ating pagsuko yung mahalaga. Kaya nga, pagdating sa mga parable, anecdote, allegory na ginamit ng Panginoon, lahat doon makita mo yung pwersa hindi galing sa kakayahan ng tao, kundi galing sa kakayahan ng Diyos. Yung parable yung allegory ng vine and branches. Yung source ng power, galing dun sa vine, dun sa puno.
At yung tao, siya lang yung nagpapakontrol. Siya lang yung binibigyan ng lakas. Kaya pag ang tao humiwalay sa Diyos, walang mangyayari sa kanya. Ganon din dun sa body. Si Jesus ang ulo na siyang nagpapagalaw ng katawan. Hindi yung katawan ang nagpapagalaw ng ulo. Pag nagkasakit ang tao dun sa kanyang spinal cord, makita mo baldado ng kanyang katawan. Bakit? Ang ulo ang nagpo-control sa tao. Yun yung allegory ng body. Tapos yung parable ng clock na siyang ating pinangawakan, kung wala ang pastol, maliligaw tayo. Kung wala ang pastol, mapapahamak tayo. Dahil lang sa mabuting pastol, kaya safe tayo. Meron tayong katiyakan ng kaligtasan at katiyakan ng provision. At yun ang daladala ng ating Panginoong Yesus. Kaya dito, ang kaibahan na ating tinitingnan, yung banal na spirito, pag tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, sabi niya 2 Corinthians 5:5, Romans 5:5, makita natin ang banal na spirito ang mananahan sa puso natin, papasok siya at maghahari sa buhay natin. Kaya kung wala ang spirito, hindi ka Kristyano, sabi ng Bible. Pag ang nandiyan ang spirito, hindi siya nangangulugan na hindi na tayo magkakasala. Kundi mararamdaman natin na tayo nagkamali, na kailangan magbago. Siya yung nagpo-convict sa atin para mag-confess ng ating kasalanan at patuloy na magbago araw-araw. Kaya ano yung kaibahan? Tatlong bagay. Una, ang kaibahan sa paraan. Ang pagkakaiba sa paraan. At dito, makita natin sa fruit of the Spirit, ay makita natin ano yung kaparaanan, ano yung sistema. Di ba? Ano yung sistema? Makita natin sa sistema dito, yung fruit of the Spirit, ito yung isang sistema, yung system of obedience, system of yung pinag-aralan dun sa chapter 3, yung isa system of faith. No? Dito naman makita natin yung kaibahan ng paraan. Ang paraan nito ay yung banal na spirito. Ang paraan ng pagbabago ng tao ay ang banal na spirito. Ang kaligtasan ay dumarating, pagkatapos dumating ang banal na spirito mananahan, at ang paraan na para sa buhay ng isang Kristyano, ang banal na spirito ang nag-iisang sistema na siyang gagalaw magbalak. Sabi, ang banal na spirito magpapaalala sa iyo ng mga salita ng Diyos. Ang banal na spirito ang siyang maglalagay sa bibig mo kung kinakailangan mong ihayag kanyang salita. Ang banal na spirito ang magsasabi ng lahat ng plano ng Diyos sa iyo. Ang banal na spirito ang magpo-convict, ang banal na spirito nagbibigay ng gifts, kakayahan, talents, at ng ministeryo. Halos ang banal na spirito ang pinakasistema, ang paraan na ginawa ng Diyos. At dito sa paraan, makita natin dito yung kaibahan. Verse 19 hanggang 19a hanggang 21, dito ay tumutukoy dun sa flesh. Ano ba yung flesh? Sabi dun, act of the flesh. Sabi dun, work of the flesh. Gawa ng laman. At dito, inisa-isa, dun sa 19 hanggang 21, ang tinatawag na hilig ng laman, no? Tinatawag na hilig ng lahat yan ay action. Parang isang action sa isang sitwasyon. Isang galaw sa isang sitwasyon. Sabi niya, pakikiapid, di ba? Kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkampi-kampi at pagkabahagi, pagkakainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli kong binabalaan mga gumagawa ng ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Yan ay galaw o gawa naman, manufactured, no? Sabi niya doon, act o work. Pangalawa, ito'y desire ng flesh, no? At yung pangatlo, ito'y bad habit. Dahil doon sa sinful nature, sa bawat circumstansya, negative ang nangyayari. Bawat sitwasyon ang nadidevelop, hindi yung moral ethics or good moral, kundi yung bad moral, no? Yung
pagiging barbaro. Yun ang lumalabas kapag flesh ang nagtatrabaho. Mas asabo, pag nagdesisyon ng flesh, yung words ang hanapin niya. Tapos dito makita natin, ito nga ay hindi control ng Diyos, kundi control ng sarili. At higit sa lahat, ito'y nakakasakit sa tao. Pag tinignan natin lahat, nananakit to ng tao. Ito'y sumisira ng relasyon. Ito'y sumisira ng katauhan ng tao. Yung tinatawag natin na reputation ng tao. Sinisira niya ang testimony ng tao kapag gumalaw ang flesh. Kahit gaano ka kabait, kapag biglang uminit ang ulo mo at pinagbigyan mo yung flesh, ibabagsak ka nito kahit gaano kataas. Pwede kang maging mukhang bata, pwede kang magmukhang illiterate. So, pero pag natili yung galaw ng spirito, kukontrolin ka nito at hindi ka kayang pamagsari nito. Mananatili ka. Samantalang yung isang sistema na tinutukoy dito, yung system ng spirit, ito yung tinatawag na fruit, ibig sabihin natural. Hindi siya ginawa o plinano ng flesh, kundi isinuko mo yung flesh para gumalaw yung power ng spirit. At ito yung sistema ng kaligtasan. Ito yung sistema sa isang tipanan na hindi ikaw ang gagalaw ng plano mo, kundi ikaw ay magpapasakop at susunod sa plano ng Panginoon na iyong katipan. Kaya ito yung work of the Spirit. Ito yung fruit, ito yung desire ng Spirit, ito yung good attitude, ito yung attitude. Yung kanina, action. Ito yung attitude. Kita natin, basahin ko. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Pag sabi niya, kumpleto na. No? Kaya kita natin dito, sinabi, ang bunga, hindi ang mga bunga. No? Fruit, hindi fruits. Na ang ibig sabihin, package kasi ito. Package. Ito yung galaw at kilos ng Espiritu Santo, hindi ng flesh. No? Kaya ang isa pang bunga nito, nagiging mabuti para sa mga nakapaligid sa iyo. Kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, yung mga anak mo, masaya sa iyo, yung mga asawa mo, masaya sa iyo, yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kapatid mo, lahat sila nakikinabang sa iyo at nararamdaman nila yung kabutihan ng Diyos sa iyo kasi gumagalaw ang Diyos sa buhay mo. Yung kamay ng Diyos ay dinadaan sa iyo, yung kanyang salita, naririnig sa iyo, yung kanyang pag-ibig, nararamdaman ng tao sa iyo. At ito yung work of the Spirit. Kaya sa kaparaanan, magkaiba. No? Malayo ang kaibahan. Kaya ito yung una, ang pagpasok sa isang tipanan, ang sistema ay iba. At ang sistema at ang kaparaanan ay sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Espiritu Santo, pagkontrol ng Espiritu Santo, at pagpapasakop ng sarili para mangyari ang plano noon. Pangalawa na makikita natin ay yung kaibahan ng kakayahan. Ito yung pangalawa, ang pagkakaiba ng kakayahan. Ano naman yung kakayahan? Ito naman yung power, no? Kanina, system. Ito naman yung power. Anong kakayahan? Dito, makita natin, yung flesh, ang kakayahan niya ay pang sarili. Kaya pag ikay gumagawa at ito yung work of the flesh, ang unang nagiging nature ng isang taong gumagawa sa flesh, nagiging mayabang. Inaangkin niya yung glory. Kasi work of the flesh yun. At ito lang yung simpleng parang linya na malalaman mo kung ito yung work of the Spirit at work of the flesh. Kapag ito yung work of the flesh, madalas isinusumbat to. Pag ito yung work of the flesh, madalas ipinamumukha mo sa tao kung sino ka, anong kakayahan mo. Pero pag ito yung work of the Spirit, ito yung punong-puno ng gratitude, punong-puno ng pasasalamat. Bakit? Alam mo, ang daming pwedeng pagdaanan sa iyo idinaan ng Diyos. Kaya yung kabutihan mo, pag work of the Spirit, natutuwa yung mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi yung
kaurian, makita natin iba. Pag gumalaw ang flesh, ang hinahanap niya glory sa sarili niya. Pag gumalaw ang flesh, hinahanap niya sariling pakinabang niya. Ito yung kakayahan ng flesh. Gagalaw lang ako pag makikinabang ako. Gagalaw lang ako kapag mapapapurihan ako. Gagalaw ako kapag tataas yung reputasyon ko. Ang system ng spirit, gagalaw ako para makinabang yung taong nasa paligid ko. Gagalaw ako kasi mahal ko ang Panginoon. Gagalaw ako kasi gusto kong ibigay ang kalwalatian ng Panginoon. Gagalaw ako kasi gustong gusto ko. Hindi ka napipilitan. At yun yung paglilingkod. Kaya dito sa sistema ay sa kakayahan, magkaiba. Magkaiba. No? Yung kakayahan niya sa isa pa, sa flesh, ang kakayahan niya ay partial obedience. Gagawin niya lang yung gusto niya. Pero yung kabuuan, hindi niya kayang gawin. Sa spirit, kaya fruit ang ginamit, pero 9 yung binanggit kasi package. Bakit minsan may tanong, bakit Panginoon meron, sabi niya, Pastor, doon sa bunga ng Espiritu, meron akong pag-ibig, meron akong kagalakan, meron akong kapayapaan, pero ba't wala akong katiyagaan? Wala rin akong katapatan. Pag ganun yung konsepto, ay yung wala akong pagpipigil sa sarili, wala akong kainunan. Pag ganun ang konsepto, may problema. Pag hindi kumpleto yan, nakikilam yung flesh. Kasi kapag ang gumalaw, ang kakayahan na gumagalaw, ang spirito, lahat yan. Active yan. Lahat yan visible. Nakikita at lahat yan pinakikinabangan ng taong katabi mo. Lahat yan. Pero kung flesh, mahihirapang gawin niya ng flesh. Hindi kaya nang gawin yan. Kaya niya lang yan isa-isa. Ang gaya lang ng flesh yan, maling yung pag-ibig, mali pa yung kaurian. Siyang susunod natin pag-aaralan. Kapayapaan, siguro pag walang problema. Pag may pera, pag maganda yung sahod, may kapayapaan. Katiyagaan, kita mo, hindi kayang gawin to ng flesh. Yung kanyang kakayahan, limitado. Yung kanyang kakayahan, makasarili. Yung kanyang kakayahan, para lang sa pakinabang. Yung spirit, hindi. Nagbigay niya na lahat yung blessing sa iyo, kaya gumagalaw siya as a gratitude. Gumagalaw siya as a service or ministry or glory to God. Yun yung kanyang kakayahan. Kaya ang sistema sa tipanan, pag pumasok ka, una, babaguhin niya yung paraan ng buhay mo. Yung flesh na makapangyarihan, papasukin mo. Yung government sa buhay mo, yung gobyerno sa buhay mo na siyang kinokontrol ng flesh, ay papalitan ng theocracy na ang nag-govern na Diyos, nasusunod yung batas ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos. Papalitan. Hindi lang yun papalitan, yung paraan pa, yung kaparaanan, yung kakayahan, yung pinagmumulan ng lakas, yung nagmo-motivate sa tao. Yung flesh, ang minomotivate niya, sisikat ka pag ginawa mo dito. Ay pagpapalain ka ng Diyos pag ginawa mo nito. Ay pag ginawa mo dito, igagalang ka ng tao. Pag ginawa mo to, sasabihin ni Pastor, ikaw ang pinaka-active na member. Yun yung flesh, ang motivation niya sa sarili. Pero ang spirit, ang kakayahan ng spirit, ay kakayahan na galing sa Diyos. Iisip mo paano mapaluwalhati ang Diyos, paano maparangalan, paano mapasalmahan, paano maglingkod sa ibang tao, paano yung buhay mo ay pakinabangan ng ibang tao. Sabi nga dun sa fruit, pag ginawa nating allegory to, makita natin dun sa fruit, ang dun sa yung allegory ng John 15, si Jesus ang vine, tayo yung branches, ang Diyos ang vine dresser, nag-aalaga. Pag tinignan nyo sa allegory, ang namumunga hindi yung vine, kundi yung branches. Pero ang source ng vine ay source ng branches ay yung vine. Pero ang tanong, sino kumakain ng bunga? Ang Diyos ba ang kumakain ng bunga? Di ba? Ang branches ba kumakain ng bunga? Makita mo ang kumakain ng bunga, ibang tao. Mga taong nakapaligid sa iyo.
At ang napapapurihan, hindi yung branches, kundi yung puno, yung vine. Kaya ganun yung konsepto ng kaparaanan ng Diyos para tayo magbago. At yung panguli ay yung tinatawag nating kakaiba ng kaurian, no? Yung kaurian naman, ito naman yung quality. Kung titingnan natin ng isa-isa, mas maganda basahin ko sa English kasi mas madali paliwanag sa English. Yung una, binanggit niya is love. Yung love ay hindi katulad ng love sa mundo. Kung binanggit ko nung una sa intro, yung love sa mundo ay emotional. Yung love sa mundo eh respondent. Kumbaga parang hindi sa'yo nagsimula, kundi parang kung mabait, mabait ka. Kaya mong mahalin pag mabait. Pero pag hindi mabait, hindi mo kayang mahalin. Pero ang pagmamahal na to, makita natin willful desire to treat others. Hindi usapan kung mabait ka o salbahe ka. Ang usapan, nagdesisyon siya na mahalin ka. At yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Siya'y uh, nagdesisyon na mahalin tayo. Kaya yung love sa Kanya, hindi limited lang dun sa mga kamag-anak mo. Hindi lang limited dun sa crush mo. Hindi lang limited dun sa asawa mo. Hindi lang limited sa pamilya mo. Ito'y para sa lahat. Sabi ng Diyos, for God so loved the world. Hindi niya sinabi na the Jews or hindi niya sinabi the good or the Christians. Sabi niya the world. Kasama lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay umabot maging sa mga makasalanan. Pinaulan niya, hindi lang sa matutuwid, maging sa makasalanan. Diba? Kaya makita natin yung love ng Diyos, yung quality nung kakayahan ay binibigay ng Diyos sa isang tao na pinagagalaw ng Espiritu Santo, yung love niya hindi namimili. Kaya walang Kristiyanong nagtatanim ng sama ng loob. Kasi hindi yan galing sa Diyos, galing yan sa flesh. Walang Kristiyanong hindi marunong magpatawad. Sa oras na hindi mo mapatawad isang tao, ang lakas ng flesh. Pero ang Espiritu nasa iyo, kayang-kayang nangyari yun. Madaling magpatawad kapag Espiritu ng desisyon. Pero pag yung flesh, napaka-imposible na magpatawad. At pangalawa, yung sinabing joy. Yung joy, meron din ang flesh ng joy. Ang flesh ng joy, ang joy ng flesh ay pag may pera, pag walang problema, pag nanalo, pag merong nagregalo, yun yung joy ng flesh. Pag merong okasyon, yun yung joy ng flesh. Pero lahat yung temporal. Yun ay outside uh, influence. Kaya nagkakaroon ng temporal joy. Pero yung joy na galing sa Diyos ay inward joy. Ang ibig sabihin, happiness because of God's love and mercy, not because of things things sabi niya, not because of things, not because of success. Kagaya ng mga makita natin, yung mga disipulo nung panahon ng martyrdom, makita natin meron silang joy. Kahit na sila'y pinapakain sa leon, nagagulat yung mga Romans, bakit? Parang masasaya pa sila. Sinasalubong kanilang kamatayan. Kasi anumang nangyayari sa labas, hindi kayang tanggalin yung joy na itinanim ng Diyos sa puso. Yung disipulo, pagkatapos nilang mangaral, pinagbawalan sila, nangaral pa rin sila, pinagupit sila. Sabi, umuwi silang galak na galak sapagkat sila'y pinarusahan dahil sa pangaral sa nila. Isipin niyo, paano nangyari yun? Hindi kayang baguhin. Yung package na binigay ng Diyos na kasiyahan, kakaiba sa kasiyang dalawang. Hindi kaya ng flesh yun. Hindi kaya ng flesh. Peace. Yung peace, ang kaya ng mundo, ng flesh, sa peace, yung wala kang problema. Yung wala kang kawan. Yung walang maingay na kapitbahay, walang nagmamarites sa'yo. Diba? Walang balita na bad news. Pero ang peace na galing sa mundo, ito yung unmoved despite the trials and turbulence and tribulation or obstacles. Ito comes from within, not outside influence. Ito yung peace na dala ng Spirit sa atin na kung saan ay kasama sa package
na kaya kanyang bigyan ng kapayapaan. Dito ka magtataka, bakit ang Kristyano kahit may problema, parang wala problema. Di ba? Kahit na sabihin mo na si Job, pagkatapos siyang malaman yung mga balita, pinuri na ang Panginoon. Si David, pagkatapos niyang manalangin para buhayin yung kanyang anak, tapos nung mamatay, biglang back to normal. Kasi yung kapayapaang bigay ng Diyos ay nandyan sa iyo. Pero hindi kaya ito ng mundo. Sa mundo, palagay natin, nandun ka sa probinsya, nandun ka sa lugar na wala kang kaaway, tapos biglang yung kapitbahay mo, dumating doon, nag-ingay habang natutulog ka, sira yung kapayapaan. Ang daling wasakin yung kapayapaan. Kahit isang minuto lang na biglang may pumasok na hindi mo gusto, tanggal yung kapayapaan. Pero sa isang Kristiyano, inaaway ka na, pinaparatangan ka na, andun pa rin yung kapayapaan. Yun yung bunga ng Espiritu Santo. No? Pangatlo ay yung susunod, yung tinatawag na patience. Yung patience, ito yung willingness to bear under trials. Hindi ito yung patience na nakaupo ka o parang one tamad na tsaga-tsaga mong inaantay na bumagsak yung bayabas. Hindi ganun ang patience. Ang patience na tinutukoy dito ay, sabi niya, willingness to bear under trials. No? Inconvenience, and unkindness, and other form of injustice. Ito yung tinatawag na patience. Na nagpapatuloy ka, katayo ka pa rin, kahit na nakikita mo, may mga bagay na parang hindi magandang nangyayari. Ito yung patience. Yung kindness, ito yung attitude that is well-disposed, developed to God's given kindness. Ito yung na-develop dahil sa naranasan mong kabutihan ng Diyos, na-influensya ka ng kabutihan niya. Ito yung kindness. Sa mundo, hindi ganito yung kindness. Ang kindness, kaya ka mabait kasi mabait siya. Sa fruit of the Spirit, kaya ka mabait kasi nag-manifest sa iyo yung character ng Panginoong Yesus na nagparanas ng pagmamahal sa iyo. Ito yung madalas ko sinasabi, hindi mo kayang ibigay yung bagay na hindi mo naranasan. Hindi mo mabibigay yung pagmamahal kung hindi mo naranasan pagmamahal ng Panginoon. Hindi mo kayang ibigay yung kabutihan na totoo kung hindi mo natanggap yung kabutihang totoo na galing sa Panginoon. Yung pang-anim, yung tinatawag na goodness. Ano yung kaibahan ng kindness at goodness? Yung goodness is intentional doing good for others. Ang kaibahan nito, makita natin, yung kindness, yung pagiging moral, yung pagiging uh, tama. Yung pagiging goodness, ito yung extra mile na pagiging tama. Hindi ka lang, bawa, inaway ka. Pagiging kindness, hindi mo siya awayin. Hindi mo siya gagantihan ng anumang away. Yung pagiging goodness, niregaluhan mo pa siya. Yung pinag-pray mo pa siya na wag siyang parusahan. Yun yung goodness. Kumbaga parang may dagdag ka pa na kakayahan para tulungan siya o para pagpalain siya. Yun yung goodness. Ang taong nasa espiritu lang ang may kakayahan gumawa nun. Pero pag ang flesh, ay, mag-aaway kayo ng sarili. At pag nagawa mo man yun, parang galit na galit ka sa sarili mo. Parang kang bakla. Parang sabihin nila, ikaw talaga may kasalanan. Sabihin nila, ba't ako maghihingi ng sorry? Dilalabas ako may kasalanan. Flesh yun, mga kapatid. Flesh yan. Pero ang spirit, sabi ng Bible, kahit na ikaw ay tama, pag alam mong merong pagkakasalang kapatid mo, puntahan mo, kausapin mo, ipag-ayos ka. Yun yung work ng spirit. Kasi, peacemaker tayo. Okay? At yung pampito, faithfulness. Yung dito, yung first three, kung titingnan natin, ito yung comes from within, ito yung attitude, ito yung character ng Diyos na na-experience natin dahil nung nag-submit tayo sa Kanya. Yung second three, yung patient, kindness, and goodness, ito naman yung ating response pagdating sa mga tao na gumagawa sa atin ng hindi maganda.
Pagdating yung last three, ah ito naman yung ating influence or motivation para yung tao ay makilala ang Diyos, para makita niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya dito sa pangpito, yung faithfulness. Ang faithfulness is yung true to God, true to His Word, true to His will, not hypocrite. Yung faithfulness, ito yung ah ginagawa mo yung tama. Hindi dahil sa parang ah baka sabihin ni Pastor, hindi ka active kaya ka umattend sa church. Hypocrisy yun. Yung faithfulness, alam mong tama, yung kaya gagawin mo. Di ba? Yung dumaan ka sa pulpito ay sa palagay natin sa offering. Nag-offering ka kasi nakita mo halos lahat tumayo. Ikaw na lang din tumayo. Kaya tumayo ka na rin at nagbigay ka. Iba hypocrisy yun. Hindi yun faithfulness. Ang faithfulness, walang tao kang makikita na mag-impluensya sa'yo. Ikaw mismo ang gagawa nun. Yun yung faithfulness. Yung parang hindi mo kailangang may mauna para gagaya ka. Gagawin mo yun kahit walang nauna. Gagawin mo yun kahit walang gumagawa. Yun yung faithfulness. Okay? Yung gentleness, ito naman yung not preoccupied with self. Ibig sabihin, hindi nangongontrol yung sarili. Kumbaga kasi yung sarili talaga yung magagalitin yung mainitin ng ulo. No? Meekness, not weakness, ito'y hindi weakness, kundi ito'y virtue, rooted in its strength and knowledge. Ito yung power from within na siyang ang tingin ng tao kainaan, pero ang tingin ay kung tutusin, ito'y kalakasan. Ito'y katapangan, no? Mas madali ang magalit kaysa yung magpasensya. Panguli, self-control. Ito yung relationship of a person in himself, maturing of a person, growth in Christ, setting boundaries, inner strength. Ito yung tawag na inner strength. Kaya, ito na yung discipline by the Spirit. Ito na yung pagmumold ng Spirit sa atin. Kaya, kung lahat ng ito, hindi kaya ng flesh to. Kaya niya to, kopyahin isa-isa, pero, ano tayo yun? Pirated. Hindi pure. Yung quality niya mahina, madaling mabasag. Hindi tumatagal. Kaya niyang kopyahin to, pero hindi perfecto. Ang Spirit, pag ito yung pinasok niya sa katawan mo, perfecto to. Kaya hindi usapan kung sinong kasama mo sa bahay. Hindi usapan kung nandun ka sa lugar na mababait ang tao. Hindi usapan kung yung standard mo ang ginagawa ng mga tao na kapaligid sa'yo. Hindi yun ang usapan. Ang usapan, ang Diyos ang gumagalaw sa'yo, kahit sino man ang nasa paligid mo, makikinabang sa'yo. Pagpapala dahil sa'yo. Tuwing makakita ka nila, gumaga ang pakiramdam nila, tuwing makakasama ka sa nila, kahit problemado sila, nawawala yung problema nila. Pag nagsalita ka, ginagalang ka, pag nagsalita ka, pinapakinggan ka. Ito yung gumagalaw ang Espiritu Santo sa iyo. Kaya, mga kapatid, napakalaga na makita natin sa pagpasok natin sa tipanan sa Panginoon. Hindi siya parang ID lang na, ay hindi, tinanggap ko Panginoon bilang kapagbukas. May babaguhin. Gagawin ka ng Diyos na iba. Babaguhin ng Diyos yung lahat ng bagay sa iyo. Babaguhin ng Diyos ang paraan ng buhay mo mula sa pagiging makapangyarihang gobyerno ng sarili, gagawin niyang makapangyarihang pangunguna ng Espiritu Santo na siyang gumagalaw ayon sa kalooban ng Diyos. Babaguhin niya yung kaparaanan at kakayahan ng buhay mo. Ibig sabihin, kung noon ang motivation mo ay yung sarili mo, ang motivation ngayon ng isang tao ay ang Diyos at ang tao, ibang tao. Mas mahalaga na ang ibang tao sa iyo. Parang opportunity sa iyo ang bawat pagkakataon mapaglingkuran sila. Pero ang flesh, unahin sarili niya. Pag merong ayuda, ay pag inaramdaman mo wala kang tinanggap na ayuda, ang sama-sama ng loob mo. Ba't sila nakakuha, ako hindi? Ang isang taong nasa Panginoon, yung sa'yo pa nga ibibigay mo.
yung sa'yo pa ibibigay. At pag nagbigay ka, hindi ka lugihan. Pag nag-tithes ka, hindi nakakapanghinayang, hindi isang kasiyahan. Alam niyo, pagdating sa pagbibigay, mga kapatid, kapag hindi ka nasaktan, hindi yun pagbibigay. Kapag ang binigay mo ay yung mga bagay na hindi mo kailangan, hindi ka masasaktan. Halimbawa, nung nangailangan ng relief goods, mga damit, ang ginawa ng ibang mga gustong tumulong, pumunta dun sa aparador niya, lahat ng mga damit na hindi niya na sinusuot, lahat ng damit na sira-sira kasi nakakaya ng suot, yun pinamigay niya. Yung mga damit na wala na sa uso, yun pinamigay niya. Kaya pagdating dun sa mga tinulungan ng mga ETA, makita mo, nakabarong, naka-bitturwood na damit, naka yung mga sinaunang damit, yun ang suot-suot nila. Bakit? Yun yung pinamigay eh. Di ba? Pero yung mga taong gustong-gustong tumulong, kita mo, sinusot pa nila yung damit o mahalaga pa sa kanila yung damit, pamimigay na. Yung bibili pa nila ng bagong damit para lang makatulong o magbibigay ng cash na hindi birong cash, ipapaabot nila. Kasi kasiyahan nila yun. Yun ang galaw ng Espiritu. Hindi yun galaw ng flesh. Kaya yung paraan, iniba ng Panginoon. At yung kaulian, hindi lang yung paraan, yung kaurian, yung quality ng buhay. Hindi siya katulad ng spirit na peke, hypocrisy, ay ng flesh. Kundi, galaw siya ng spirit, kaya yung quality niya mataas, yung retention niya pang matagalan hanggang sa susunod, yung blessings niya, sobra. Talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya sa ating pagwawakas, mga kapatid, dapat maintindihan natin, hindi pagalingan ng kakayahan pagdating sa paglilingkod. Kasi yayabang lang tayo o manunumbat tayo ng tao. Kundi pagalingan ang pagsuko sa Panginoon upang yung buhay natin gawin niyang templo. Gawin niyang gamit yung ating kamay, gawin niyang gamit yung ating resources, yung ating kakayahan, talino. Gagamitin niya ng Panginoon at maluluwalhati ka kasama ng Panginoon kasi nung naganap ang Diyos ng gagamitin, ikaw yung natupagunahan. Ikaw yung agad na sumuko. Ikaw yung nagtabi ng sarili mo at inaalipin mo sa Panginoon. Ito'y hindi patungkol sa atin, kundi patungkol sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin ng paglilingkod, hindi about us, kundi about God. Hindi about our glory, kundi about God's glory. Hindi ito para sa sarili, kundi para sa iba. Ang goal natin dito, ang motivation natin, ay paano paglingkuran ng Diyos, paano makatulong sa iba upang maintindihan nila na mahal sila ng Diyos. Kaya ito'y katagumpayan. Bakit? At sa katagumpayan, kasi yung flesh ng alipin, yung flesh ng wawasak ng buhay, yung flesh ng dadaya. Pero pag natalo ang flesh, ito'y katagumpayan. Kasi magagawa ng Diyos yung plano niya. Kaya mga kapatid, pagkatapos ng kaligtasan, yung ministry sa community ang susunod. Yung buhay mo na nagliliwanag dahil kinokontrol ng Espiritu, titiyakin ko makikinabang yung community na papaligid sa iyo. Aayusin ng Diyos yung tingin sa iyo ng tao. Ayusin ng Diyos yung ilaw mo at makita mo maraming naniwala sa katuruan mo dahil sa iyo. Sa katuruan ng Diyos dahil sa iyo. Pangatlo, makita natin pagkatapos maligtas, yung community mo, susunod yung relationship mo. Yung quality ng relationship mo maayos. Relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa anak mo, relasyon mo sa kaibigan mo, relasyon mo sa boss mo, relasyon mo sa subordinate mo, ayusin mo ng Panginoon. Bakit? Kasi makita natin kapag ang Diyos ang kasama mo, ang Holy Spirit ang kasama mo, siya yung nagko-control sa iyo. No? Siya yung umaayos sa iyo. Kaya naayos ang relasyon. Kahit gaano kabait ang mag-asawa, may limitasyon niya. Pero kahit hindi mabait ang mag-asawa, pero merong Diyos, nakarelasyon silang dalawa, kala mo perfecto yung buhay nila. Magiging tama yung kaugnayan. Kasi ayusin sila ng Diyos. Ang Diyos na siyang gagalaw. Kauli-ulian, pagkita natin sa experience natin,
mararamdaman natin yung blessing sa lahat ng pagkakataon. Blessing sa lahat ng oras. Blessings na bibigay ng Diyos. Habulin tayo ng pagpapala kasi good steward tayo ng God's mercy ng Diyos. Good steward tayo ng paggalaw ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon, tanggapin natin, intindihin natin ang konsepto ng kanyang kaligtasan. Hindi ito parang isang kinuha mo lang, parang knowing sa katawan. Hindi ito. Ito isang proseso ng pagbabago na ginagawa ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ng ating kakayanan. Ito'y pagbabago para mas marami pa ang paggagamitan ng Diyos sa buhay natin. Ito'y pagbabago upang makita ng lahat na ang kalwalatian ng Diyos ay dapat papurihan. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumahating lahat. Tayo manalangin, Panginoon, salamat sa iyo. Sa iyo po namin dinadalangin na ikaw ang siyang magpala sa iyong mga anak. Sa iyong salita, amin dinadalangin ang iyong pangunguna, ang iyong kapangyarihan. Hayaan mo, Panginoon, ang Espiritu Santo ang patuloy na control at kumilos sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, sapagkat alam po namin dahil sa iyo, tatanggapin namin ang pagpapala nito. Tulungan niyo po kami na magbago ng kaparaanan, magbago ng sistema, magbago ng kakayahan, at magbago ng kaulian. Hayaan mo, Panginoon, ang Espiritu Santo ang siyang gumalaw lahat sa buhay ng mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, ang nakarinig. Hayaan mong salita mo ay maging basihan ng aming pagtayo, ng aming paninindigan, ng aming paglilingkod. Pagpapala ay igawad mo sa iyong mga anak, Panginoon. Sa aming pamilya, pagita, Panginoon, ang iyong kaluliwanagan sa amin. Kaya mo maging mabuti kaming ama, mabuti kaming ina, mabuti kaming anak, maging mabuti kaming kapatid, mabuti kaming mga magulang, Panginoon, mabuti kaming asawa, sapagkat binabago mo. Salamat po. Sa oras na to, dinadalangin namin, pagpalain mo lahat ng bawat isa. Maging karamdaman, kagalingan, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman. At anumang problema namin, sa iyo po namin lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang aming panalangin. Amen. Amen.